Journey Nissan GTR, ang malupitang sports car ng Nissan, mga journey. Saan ka pa? Panalong panalo. For sale to. Inubuksan ka. Ito loob niya, ano ba pa to? Recaro sport seat. Ayan, matinding nitro, mga speed dito. Yan, ganyan. Parang ganyan ang sa Tesla. Tesla, ganyan yung malupitang V8 siguro yan. Isang magandang araw, mga ka-journey. So today, unsack day, so walang pasok. So naisipan nating servicean itong ating kotse, si McCoy. So yan, first time po nating mag-service. First off, lagyan natin ang secured natin yung mga gulong. And syempre pag mag-change oil ka, mag-invest tayo sa mga gamit. So bumili tayo ng mas matinong jack. Then itong car stand. Then of course meron tayong fully synthetic oil from Mobil. So ito yung binasa ko, ito yung kailangan yung engine oil. Then meron tayong dripping container for oil, for used oil. Then yung mga ibang tools gaya ng pampihit ng oil filter. So syempre may gloves tayo. At bumili na rin tayo ng oil filter. Yan. So ayan, so complete na yung tools natin. So ang plano ko talaga, i-change oil siya every 4 months kasi malakas ang paggamit namin ngayon dahil nga nag-Uber. Then once a year, dadaling ko pa rin siya sa shop for full service, yung mga 100-point check na ginagawa nila, so para mas safe. Pero yung interval, ako na lang po gagawa para medyo makatipid tayo dahil every 4 to 5 months kailangan change oil to dahil sa mga kilometraheng tinatakbo namin pag nag-Uber Eats kami. Then may isa pa tayong sasakyan doon na yung bago nating binili na used car for office naman, for going to work. Pwede rin pang Uber as backup. So ako na rin mag-change oil niyan. So ganun. Tara't samahan nyo ako at change oil po natin tong Mazda 2 natin ang kanyang hood. Ito nakuha ko na uli, kinuha ko siya sa dealer, so binigay naman. So ayos, may takip na siya. Yung ating engine, so yun naman yung oil nya, ayos naman, walang mahalong tubig, kung ano man nagkukulay chocolate. Then yung kanyang langis, yan, medyo maitim na yan, palitin na, ang tama lang. So eksakto 62,000 km na ito. Mga ka-journey, naka-jack na at meron tayong stand magkabila para medyo nakakatakot, pero yan, medyo safe na yan. At kailangan tanggalin natin yung cap para mas mabilis siya mag-drain. Ayan, tingnan natin yung ating oil filter. So ayan, natutunan lang natin to sa YouTube University. Puput natin into practice. Nakasan lang ho ng loob, mga ka-journey. Ito yung ilalim, so safe na yan. Hanggat maaari hindi ho tayo papasok sa loob. At kung maabot natin, abutin lang natin mula dito sa labas para talagang safe. So tanggalin lang natin yung cover. Then ma-access natin yung pinaka draining nya, draining nut. Ito na. Woohoo! Yow! Yun, paihi. Naka-journey yan. Palpak ang ating hindi natin na isakto, pero kaya nga may gloves Pero yan, napakadumi ng langis. So antayin lang natin siya maubos. And mamaya palitan naman natin yung oil filter. Then dito, ayan, so base daw siya mag-drain kung tatanggalan siya ng takip. Good idea to clean po itong oil drain
screw. Medyo ano siya, no? Kailangan siguro palitan to ng parang tornilyo kasi madali siya mag-straight eh. Gamit nating tools, so hindi ko talaga ma-videohan nung ginagawa ko kasi syempre cellphone lang yung ginagamit ko. So meron tayong ganitong tool na naka-Allen tool. Kasya siya dito sa pambukas siya nito. Ito yung screw ng oil drainage. Kailangan mo siya tanggalin. So mahigpit siya, so ginamitan ko siya ng mallet para pampaluwag. Okay ng dahan-dahan. Then meron tayong ganito, pambukas naman ng cover. Yung underneath cover na. So almost ready na ho. May pumapatak pa. So mamaya pagtanggalin natin yung oil filter. Meron naman tayong oil filter tool removal tool na binili natin. So ayan mga ka-journey, kompleto tayo. So wala nang dahilan para magpa-oil change pa tayo sa labas kung ilang buwan lang naman ang pagitan, no? So annually gagawin pa rin natin para sa overall check ng kotse. Pero mga 6 months, 5 months oil change, kaya na natin yan. Nilagyan ko na rin siya ng mga bricks sa ilalim ng gulong. So magka-problema man yung mga tukod natin, hindi agad siya babagsak. May pang ilang segundo pa tayo para makalabas dahil nasalo siya ng mga bricks. Ganun din sa kabilang side, nilagyan natin siya ng brick para hindi agad babagsak. So walang masama kung may mga doble-doble ang safety natin mga ka-journey, lalo na sa ganito. Dahil magtitipid lang tayo ng 100 may sigasya pa tayo, wag na lang, di ba? So pero kung kaya naman natin guys siyang napaka-safe kagaya nito, since wala tayong lifter, okay yan. Oil filter natin ng Mazda. So yan, may mga lang original to, mga hindi. So yan, mas maganda yung may tools kasi sobrang higpit nito. So yan po, dispose natin to properly. Tayo lang tayo ma-fully drain ating oil kay Makoy. Nag-aantay, instant coffee po muna, saka na tayo gawa ng ating espresso or cappuccino dahil madumi ang ating kamay. Mayroon tayong instant coffee, mabilisan lang. Ayan, mga 1 hour na nating nantay, tapi tumutulo pa rin. Punasan lang kaya. So, punasan natin yan. Ganon din yung kabitan ng oil filter. Ilisin natin para ready na siya for new oil filter mga ka-journey. Papatak po, tagal maubos. Pwede na siguro eh. Mga ka-journey, medyo nilinis natin itong ating bagong spork service. So as you can see, good buy talaga ito. Very mechanically sound, well maintained. So pagbibili ho kayo ng used car, yung appearance pa lang sa labas, makikita nyo kung naalagaan no? Kung ang labas naalagaan, mas naalagaan ang loob. Sabi ko sa inyo guys. So kung yung labas pinabayaan, mas lalong napabayaan ang loob. So ito, pinagmamalaki ko to kahit na aging na yung kotse, no? Pero kita nyo naman talagang may pagmamalaki ko to na kahit keep ko siya the next 3 to 5 years, bigay ko sa aking anak later pag may license na, may full license sila. So automatic to, 1.4 ang engine, fresh na fresh pa. Nabili ko lang siya ng 6,900. Ganda ng mags, oh. Medyo kunilayan pa yung caliper. Yan. At pag tumatakbo siya, very smooth ang brake. Nakita niyo naman talagang alaga siya. So wala siya mga kalabang dito, hindi siya binaha. So makita niyo naman talagang So kung bibili kayo ng car, check nyo mabuti. Maraming mas mura dito, pero ito medyo mataas ng konting presyo. Ito na ang kinuha ko dahil alam ko hindi sasakit ang ulo ko. Bumili ka nga ng napakamura, 3,000, 2,000. Nakamura ka, mapapamura ka naman. At higit sa lahat, baka safety hazard pa.
So kayo din ang sasakay, so kailangan safe. Kung bibili man lang kayo ng used car na mura, dagdagan nyo ng konting budget, 6,000 to 7,000. Yun yung ideal. Hindi ko makakuha kayo mas mababa na maayos. Ngayon, swerte. Pero medyo ito lang, medyo may ano na siya, wear. Pero okay lang. Wala naman siya kinalaman sa drivetrain tsaka sa mechanical. So maganda, may antena, makinis, mabango, yun ang mahalaga. So yung wiper blade siguro later palitan natin. Maintain na natin maayos ito mga ka-journey. Sigurado sulit. Sana tayo ulit bumili ng bago kapag sinuwerte na tayo. And actually mas maganda kung mas makaipon tayo kaysa invest natin sa mga kotse. Kung makakita tayo ng use na maayos naman, pagtsaga na natin. Si Makoy, ayan, sinerversa natin. Natag pong ma-drain yung oil. Medyo nililinis ko na rin. So natin, ganda oh. So dati yung pinakamaliit kong mga kotse Honda Jazz, pero ngayon lang ako nagkaroon ng Colt. Mitsubishi, may Barina, pero mas pag made in Japan alam natin, basta na maintain, siguradong magamit nyo na matagal mga ka-journey. So ito, ganda nya no, classic. So kung ngayon yung na-appreciate ko ngayon yung mga classic design lalo na kung well maintained, ayan, makintab. Siguro mas papakintabin pa natin to. Ganda naman kasi ng mags. So keeper siya mga ka-journey. Tawag na hot hatch mga ka-journey, pero hindi naman siya talagang sporty, especially in performance, pero ayos na ayos to. From point A to B, pasok sa work, pupuntahan tayo sa church, may mga puntahan tayo, mag-grocery, ito pwede rin siya pang Uber mga ka-journey, Uber Eats. Nang pumapatak, so ay may konti pa pero okay na. Medyo almost 2 hours na natin siya natutulo, pinaiihi mga ka-journey. So lagyan natin yung kanyang lagyan natin yung nut, so isarado na natin para mailagay natin ang oil. Panasa pala na kaunti bago natin ilagay yung pinaka nut nya na may lock na yan. So saka na natin hindi makita. So gamitan natin ang Allen key. Higpitan ng konti, huwag na sa mahigpit. Ayan, nasa lang natin, check natin kung may lilik at kailangan natin higpitan pa. Manual ang langis niya is 5W30, which is akma sa klima rito. First time natin to mga ka-journey, nakakasala ng loob. Para matuto, di ba? Ano natin sa YouTube University, kailangan lagyan siya ng konting buhusan siya ng konting oil sa loob. Ayan. Then ikalat doon sa contact points niya para malubricant. Magkaroon siya ng lubrication. Ayan, mayroon siyang lubricant. At dire-diretso na ang pag-filter niya ng oil. Journey, lagay natin yung oil filter. So pihit-pihit lang daw to, hindi mo kailangan sobrang tight. Sabi ano lang, basta mag-lip lang siya, huwag sobrang tight, otherwise may siya tanggalin. Ayan, okay na. Subukan na natin ngayon ilagay ang ating engine oil. Na-drain natin, lalagay natin sa container, then i-dispose natin siya sa mga car parts store, kagaya ng Super Cheap Auto. Mayroon pwedeng ilagay mo siya sa container and dispose mo siya sa kanila, ano. So huwag natin siya basta-basta i-drain dyan, ako bawal yan, environmental hazard mga ka-journey. Journey, meron tayong budo kaya funnel. So lagay na natin yung
engine oil. Saan po natin dito? Ayan, baka hindi ko nakunan kasi mahirap hawakan, kailangan hawakan ko. Tingnan natin yung ilang laman nung tingnan natin kung hanggang saan po yung ating langis ngayon. Ito yung pinaka ano niya, so start ko na nga. Start na ho natin yung engine. Ayan, so start na siya. Takbuhin natin siya ng ilang minuto, then check natin kung may nagbilik. Wala naman, so okay. Tapos na tayo, ibababa na natin to. Okay, remove the cover by unscrewing this. We close everything, make sure you actually put this back before we close the hood and call it a day. And I already removed one of the stands, so there are no more stands there. So tanggalin natin, ibaba natin to. Done. Tapos na natin i-change oil si McCoy. First time na nakapag-change oil sa ating talang buhay. Pero you know, worth it naman kasi natuto tayo. It takes a while, no? Siguro inabot tayong 3 hours, medyo matagal din kasi mag-drain. Pero next time siguro mas mabilis na. So I've learned also na kailangan patakbuhin mo muna yung makina ng mga 1 to 3 minutes bago ka mag-oil change para ba mas maganda yung circulation, then mas stick yung ano, mas stick yung viscosity ng langis. So may mga viscosity na tayong nalalaman ngayon ng mga engine oil, ano? So next time mas mabilis yung draining pag medyo nainitan ng konti. Tapos kailangan linisin natin, pinasang mabuti at make sure na walang spill, oil spill din sa engine, mga ka-journey. Oh, test drive na natin, mga ka-journey. Done. So, test drive na natin ito, mga ka-journey. Check natin kung okay ang magiging performance. Tara, let's go. Let's go sa go. Okay, so patayo po muna ang video dahil yung holder natin patayo. So in-expect ko na magiging mas matipid na to sa gasolina dahil malinis na yung ating oil. Ikot lang tayo sa ayos, mga journey, maandar. Maandar pa. So pwede naman maglilik. Linisin natin mamaya yung sahig at i-observe natin kung may naglilik. Hindi ko lang naparami yung lagay ko na lang, so tama lang, pero hindi ko naman nilagay lahat ng 5 liters. So may natirang kulang-kulang 1 liter. Yung mga 4.3 liters lang nilagay ko. Check natin performance ngayon. Nag-average tayo dito ng 7.2 liters per 100 kilometers, which is nataasan pa rin ako. Kung ma-achieve natin dito is 6.5, ayos na. So far so good. Ayos to. Suwabe. So mamaya lumabas tayo, mag-Uber Eats tayo. Night shift. Samahan si Mrs. Okay, ito pwede siyang manual. Pwede siyang i-manual ang ride mode. Wala nga lang touch. Okay, ayos na ayos. Ayos na, mga journey. Kaya nakauwi na tayo. Isang ikot lang, pero linisin muna natin yung garahe para hindi magalit yung may-ari ng house. Kailangan wala mga oil leaks. Medyo nagkaroon ng konting tagas dahil nga nung tinanggal ko yung oil cap, so dumire-diretso may mga tumagas ng konti, so babaldiyuhin natin, mga ka-journey. So ayun nga pala, for reference, nung nag-change oil tayo is naka 62,069 tayo. So after 5,000 kilometers mag change oil ulit tayo, mga ka-journey.
Yan, siguro sa 75,000 or sa December ipan natin. Dadalhin na yan sa mekaniko for overall 100 point check para laging safe mga journey. Ating fuel consumption kung nakikita nyo is 7.2 liters per 100 kilometers, which is I'm not yet fully satisfied. Gusto ko siyang paubain. Konting taga, so kanalinis natin to. Ayun naman yung ating broom at saka meron tayong dyan, hose. So linisin ko na lang to. Ingatan natin ay mga gamit pa natin. Ito isasalin ko na sa container para may dispose. Then yung ating spare tires, ating coat,